morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tumayo. Salubungin po natin ang ating umaga ng isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayong umaga. Karapat-dapat ng tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. We praise you, Lord! Hallelujah! Praise you, Lord. Isang malamig na umaga pero masaya at masigla ang ating ibibigay na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Atin pong iyahatid sa ating Panginoon yung kagustuhan natin na siya ay pasalamatan, na siya ay awitan, papurihan at sa pagsambahin ngayong umaga. Bigay po natin ito sa ating Panginoon. Ialay po natin ang ating awit sa ating Panginoon. We praise you, our God. We praise you, our Lord. And hear us stand forever in your mighty hands, living with your promise, reaching on my heart.
Yes, blessed Sunday everyone. Purihin ang Panginoon kasi narito tayo muli upang sambahin at awitan ng papuri ang ating Panginoon at kilalanin palagi. Dito po sa verse na babasahin natin ay ayon sa Hebreo 4:16. Sabi dito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon kasi, di ba, yung grace, binigay na sa atin ng Panginoon yung kagandahang loob na hindi tayo mapapahamak, tapos may buhay na walang hanggan tayong inaasahan. Bukod doon, maging habang tayo nabubuhay sa mundong ito, sabi, tayo ay may aasahang pagpapala at malaya tayong makakalapit sa biyaya ng trono ng Panginoon. Kaya maging confident tayo na lumapit sa Lord ng buong puso. Dahil handa siyang tulungan tayo, di ba? Kaya purihin ang Panginoon at ngayon tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo sapagkat tunay nga po na ikaw ang naghanap sa amin. Ikaw ang patuloy na nagpapakilala sa amin kung gaano ka kalaki na walang sapat na sukat at kung gaano ang kaya mong gawin ang lahat para sa amin. Binigay mo sa amin ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang ipahayag ang dakila mong pag-ibig na hindi na kami mapahamak, bagkus magkaroon pa kami ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yung Panginoon sinabi mo, kami ay malayang makakalapit sa iyong trono upang ang kahabagan mo ay maranasan namin. At kami wag ang mag-atubiling hingin ang anumang aming pangangailangan. Dahil sa iyo, O Diyos, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa amin. Ang hinihintay mo lang kami ay magtiwala ng lubos sa iyo, Panginoon. Kaya isinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Salamat, we belong to you, O God. Ang linggong ito, Panginoon, ay para sa iyo. Ang aming kalooban, ang puso at isipan. Tulungan mo kami na ito'y ialay lang namin para sa iyo. Anumang hadlang nasisira para ikaw ay aming sambahin, pasalamatan at awitan, Panginoon, ay ito po ay nire-rebuke namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. At tulungan mo po kami na ang aming sisidlan ay malaya ka makapasok. Mag-overflow ang iyong Holy Spirit sa bawat isa sa amin. At tulungan mo po ang aming pastor na gagamitin mo sa araw na ito, Panginoon, upang ihayag ang katotohanan lamang. Ikaw ang tanging mataas at mahayag ng higit sa lahat, Panginoon. Puspusin mo siya ng iyong Espiritu, Panginoon. Ikaw ang mangusap at manguna, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka na makilala pa namin ng lubusan at pasalamatan at papurihan. Muli, Lord, nagagalak kami. Punuin mo ang aming puso ng may kagalakan at tanggapin ka sa aming buhay. Bigyan kami ng pusong sumusunod sa iyong kalooban. Muli, O God, we praise you and we thank you. In the mighty name of Jesus, Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos ngayong umaga. Isang malamig na umaga sa ating lahat, TCFC. Ayan. Pwede ba natin kamayan yung ating katabi? At sabihin natin sa Kanya, kapatid, alam mo bang mahal na mahal ka ng Diyos? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa isang masiglang umaga na pinagalog sa atin ng Diyos na buhay. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay maaari nang makaupo. At patuloy po natin ipinag-aanyaya yung ating prayer and counseling. Doon po sa taas, kung kayo po ay merong nais idulog sa ating mga kapatid at nais nyong magkaroon ng personal prayer with our workers, ay willing po silang paglingkuran kayo.
At ganun din po, yung pong mga newcomers. May newcomer po ba? Doon po sa hindi pa nakaka-experience ng evangelism, welcome po kayo doon sa ating evangelism room. May lechon po doon. Ang ihahain po doon sa inyo ay higit pa sa pagkain na matatagpuan natin sa pinakamahal na restaurant. Ayan. Amazing Grace. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, Amazing Grace. Si Pastora Grace daw. Sabi ni Pastora Grace. At welcome sa ating lahat, ganun din sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nasa iba yung dagat, sa ibang bansa. Welcome po. And good morning, good evening, good afternoon sa inyo. Yung mga nasa online natin mga kapatid. So patuloy tayo sa ating topic or theme para sa buwan na ito ng June, ang Amazing Grace. Dito ay makikita natin kung paano tayo natagpuan ng Diyos. Kung paano niya tayo inilapit sa kanyang anak na si Jesus, kung paano niya binigay sa atin ang kaligtasan, at tutulungan niya tayo makapanatili hanggang sa kanyang muling pagbabalik or hanggang sa makita natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Yun ang exciting part, ano? Yung makita mo na, wow, Lord, ikaw pala yan. Ibang-iba doon sa picture sa lupa. Ibang-iba. So ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay good works won't work. Ang mabubuting gawa ay walang magagawa. Mabuti po ba kayo? Taas nga po ang kamay ng mabuti. Kahit po tayo mabuti, wala po daw siyang magagawa. Ayan. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa ating babasahin salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2, verse 6 to 9. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo ay muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sobra kaming blessed sapagkat kami iyong natagpuan sa gitna ng aming pagkaligaw, Panginoon. Naranasan namin ang iyong biyaya, naranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig. At dahil dito, Panginoon, kami ngayon narito sa piling mo, tinatamasa namin ang walang hanggang pagpapala na nagbumula sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, ang dalangin namin sa bawat isa ay magkaroon ng pusong maunawain at maintindihan namin ang iyong mga salita na iyong ipapahayag ngayong umaga. Dalangin namin ito, Panginoon, sa butihing pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan, maaari na po tayo makaupo. Good works won't work. Hindi daw pwedeng pagsamahin yung grace of the Lord at yung mabubuting gawa kapag pinag-uusapan ang kaligtasan. Ayan. Ang panukala ng ating mga talatang binasa ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos, inilapit niya tayo kay Jesus na siyang umakay sa atin sa biyaya ng kaligtasan. Kapag binasa natin ng paulit-ulit ang verse 6 to 9, yan ang ating makikita. Dahil doon sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, inakay niya tayo papalapit kay Kristo. And then si Kristo naman, inaakay tayo doon sa kagandahang loob ng Diyos na nag-o-offer naman ng kaligtasan. Meron tayong 3 layunin ngayong umaga. Ang unang layunin ay upang ipahayag na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makipag-isa tayo kay Kristo. Taas nga po ang nakipag-isa na kay Kristo. Taas ang kamay. Ayan. Yung salitang pakikipag-isa ay para po bang pakikipag-isa mo sa iyong asawa? May sumpaan. May sumpaan.
magmula ngayon, ang dalawa ay magiging isa. Kaya ang tawag, nakipag-isa. Si Pastor Rolly at si Marimar, isa na sila. Hindi sila dalawa. Yan ay sa pananaw ng Diyos at sa sinasabi ng salita ng Panginoon, ang pakikipag-isa natin kay Kristo, meron tayong pakikipagkasundo kay Kristo. Ayan. Ang tanong, doon sa dalawang yun na naging isa, sino nasusunod? At tanongin ko lang si Pastor Rolly. Parang wag na, kasi ang tinis ng tawa ni Sister Lorna eh. Tinuturo na agad ni Pastor. Pastor Rolly, sino po nasusunod sa inyong dalawa? Siya, ikaw ba, Sister Lorna? Dito naman kay Brother Daso. Brother Daso, binanggit ko pa lang ang pangalan, sabi niya. Kuya Atong. Brother Bernard. Sinong nasusunod sa inyong dalawang mag-asawa? Pareho. May mutual consent. Give and take. Kapag di mo ginib, iti-take niya na yung sahod mo. Ganun ba yun? So pakikipag-isa, malaking bagay yung nakikipag-isa ka. Ang pag-uusapan natin ngayon ay, ang sinasabi rito, yung kagandahang loob ng Diyos ang nagtulak sa atin para makipag-isa tayo kay Kristo. Imagine yung ating, saan tayo galing? Tayo yung yung previous, nung last week, tayo ay patay. Bakit? Sa dalawang bagay. Kasi tayo masuwayin. Masuwayin tayo. Kaya ang turing sa atin ng salita ng Diyos, sa Ephesians chapter 2, yung bandang itaas na verse, patay tayo. Pangalawa, dahil sa ating kasalanan. Meron ba sa atin na nung siya ay namulat, nung siya ay nagkaroon ng sapat na isip, hinanap ba niya talaga ang Diyos? Meron ba tayong ganun? Hindi, Ako hindi ko talaga hinahanap ang Diyos. Nagsisimba lang ako, bilang na bilang ko Pasko. Pasko ng pagkabuhay. Undas. Fiesta. Ayun. Kasi yung apat na yan, may bago akong short niyan, tsaka damit. Kaya tandang-tanda ako. Pero talaga sa puso ko, hindi ko talaga hinahanap ang Diyos. Hindi. Ang tanong, sabi niya sa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Isipin niyo, mula doon sa pagiging masuwayin, yun yung ating pinanggalingan, matigas ang ulo, masuwayin, ginagawa natin yung ating gusto. Di ba pag may sumasaway sa atin, nagagalit tayo? Doon tayo galing eh. Paanong yung taong katulad ko at katulad natin na masuwayin ay naisipang tumalikod sa kasalanan na minamahal natin ng mahabang panahon at nakipag-isa tayo kay Kristo? Paano yun nangyari? Ano yung naging dahilan? Bakit ka nagpasya na tumalikod sa kasalanan, lumapit kay Kristo? Hindi lang basta lumapit, nakipag-isa ka sa Kanya, nagpakasal ka sa Kanya. Ano yung awit na yung parang isang himala na yung dalawang strangers nakita? Baka parang lumang-luma yata ang kanta yun. Hindi na lang. Two people find each other in the world that's full of strangers. Magic. Ang tawag ng mundo, magic. You've got to believe in magic. Ngayong umaga, you've got to believe in the grace of the Lord. Paano ang isang makasalanang tulad natin nakipag-isa kay Kristo? Paano? Isip-isipin nyo nga. Hindi, talagang mabait ako. Hindi. Hindi talaga. Romans chapter 2,
Verse 4, ito yung reason. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Woo! Thank you, Lord. Yung kabutihan ng Diyos na naranasan natin, yun, personal yan. Personal. May naranasan ba tayong kabutihan ng Diyos? Iyon ang naging turning point natin. Sa pamilya namin, ang naging turning point namin, yung tatay ko. Ang bait kasi ng tatay ko eh. Workaholic and alcoholic. Kung magtrabaho siya mula daling araw, kakain siya kapag tapos na yung ginagawa niya. Carpentero siya, master carpenter. Nagro-rotor siya, basta marami siyang ginagawa. Ako tagalihan niya, ganun. Ayaw niyang kumain hanggat hindi tapos yung ginagawa niya. Kapag kumain siya, ang dami. Oh, ang dami. Ang dami niyang, tatago ko nga, ang dami niyang kumain. Tapos, pagkatapos niyang kumain, magiinom siya. Nagkaroon siya ng polyp sa bituka. Alam niyo po yun. Nabutas, nagkaroon ng scratch. 11 days siya sa Tanagen. Knowing Tanagen. 1 day pa lang. Alam niyo na. 11 days. Doon siya nakakilala sa Panginoon. Mula sa Kanya, nakakilala siya sa Diyos. Ipinakilala niya sa amin ang Panginoon. Saan nanggaling? Nakaranas siya ng healing. Nakaranas siya ng pag-abot. Akala niya mamamatay na siya. Sabi niya, Lord, ayaw ko pang mamatay. Buhayin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Ganyan naman talaga. Kapag nasa bingit ng kamatayan, lahat na ipapangako. Pero naranasan niya ang kabutihan ng Diyos. Hindi ko alam ang ating istorya. Ano yung turning point ng buhay natin? Bakit ka nagpasyang talikuran ng kasalanan at sumunod kay Kristo at makipag-isa sa Kanya? Pero one thing for sure, hindi yung galing sa ating initiative. May puwersa, may nagtulak, may dahilan. Anong dahilan? Naranasan natin na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Sa pag-aaral doon sa Ebanghelista, Nanay Florence, nasaan ka? Ayun. Di ba ang topic natin yung gawin mo sa kapwa mo? Hindi, mahalin mo yung kapwa mo na ang panukat mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Tama. Sa discussion namin doon, paano daw kapag merong masamang ibinigay sa'yo? Merong pangit na experience na binigay sa'yo yung kapwa mo. Ano daw ibabalik mo? Di ba pakainin? Di ba Sister Lorna, painumin yung kaaway? Tanungin mo siya, after mo bang awayin ako, baka gutom ka. Yung bang 30 minutes mong pagkasalita na inaaway mo ako, baka nauuhaw ka. Tara, imamakdo kita. Yung daw kaaway mo kasi, pakainin mo. At painumin mo. Pangit yung binigay sa'yo, pero sinukulay mo ay mabuti. Ang prinsipyo ng Diyos ganito. Talunin natin ang kabutihan, yung masamang ginagawa sa atin. Kasi kahit kailan, ang kasamaan hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Eksaktong yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Sobrang sama natin. Sobrang sama natin. Pero ang Diyos wala siyang ginawa araw-araw kundi ipadama sa iyong mahal ka niya, iniingatan ka niya, inaalala ka niya, pagagalingin ka niya, tutugunin niya yung panalangin mo. At kapag naintindihan mo yung pag-ibig sa iyo ng Diyos, meron ka ng turning point sa buhay mo. Hindi tayo kailanman ginagantihan ng Diyos doon sa mga masasamang ginagawa natin. Hindi. Kahit isang minuto sa buhay natin, wala siyang ipinaranas sa atin para gantihan tayo doon sa masasakit na salitang ibinabato natin sa ating kapwa. Wala.
Kaya tingnan nyo nga, ang babait nyo. Ayaw nilang maniwala, Lord. Bakit nagkaroon ng turning point? Romans chapter 2 verse 4, kasi may naranasan tayong kabutihan mula sa Diyos. Itong prinsipyong to, gamitin natin sa ating kapwa. Gamitin natin. Yun yung tinuturo sa atin 2 weeks ago na. 2 weeks ago, yun na yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kapag merong umaaway sa'yo, huwag mong aawayin. I-McDo mo. Pag nagawa tong katabi ng McDo, i-Starbucks mo. Ang sabi dyan sa ating pinag-aralan, kapag ginawan mo ng mabuti yung gumagawa sa ng masama, nilalagay mo siya ng baga sa kanyang ulo. Siya mismo mapapahiya, titigil na siya. I-try nyo. I challenge you. Ito kasi prinsipyo ng Diyos. At kapag sinusunod mo yung prinsipyo ng Diyos, makapangyarihan kasi yun eh. May kaaway ba kayo? May umaaway ba sa'yo? Meron ba sa'yong taong hindi ka gusto? Na walang ginawa kundi awayin ka. Itong prinsipyo ng Diyos, Romans chapter 2 verse 4, ipadama mo sa Kanya ang pag-ibig. Unti-unti yun, mababago siya. Bakit ako sure? Kasi yun yung naging experience natin sa Panginoon. Paano ang isang masamang tao na katulad natin ay nakakilala at nakipag-isa kay Kristo? Kasi meron tayong naranasang kabutihan niya. Hindi ko alam ang bawat istorya niyo, pero meron sa inyong pinagaling, sa karamdaman. Merong bagsak ang hanap buhay, itinayo ng Diyos. Merong broken family, inayos ng Panginoon. At marami pang sari-saring kwento na maririnig nyo lang sa mga house churches. Tama ba yon? Ayan, may mga doon na lang kasi yung ating testimony, Doon na lang yung testimony natin. Verse 7 ng Ephesians chapter 2, ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ginawa niya yun para makita mong hindi dahil mabuti ka. At hindi naman talagang totoong mabuti tayo. Kaya naganap ang lahat ng yun kasi ang Diyos ay mabuti. Walang oras, walang minuto, walang segundo na hindi niya pinaranas sa atin na ikaw anak mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Na mahal ka niya. Pansin niyo ba yung mga problemang pinagdadaanan natin, laging merong solusyon. Laging may katugunan. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, minsan may panalangin tayo, hindi pa natin binubuka ang ating bibig para hingin sa Panginoon. Kumakatok na yung tugon. At makikita mong, Lord, ba't ganito ka? Ang sama ng ugali ko, pero bakit ang buti mo sa akin? Ginawa niya yun kasi para wala tayong ipagmalaki. Tingnan mo nga yung katabi mo. Wala tayong ipagmamalaki. Pangalawang layunin, upang ipaunawa na mula sa kagandahang loob ng Diyos ang kaligtasan at matatanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo, pakisabi mo nga sa katabi mo, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Kapag sinusog natin yung kaligtasan, ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo kung sino may kagagawan ng ating kaligtasan. Walang iba kundi ang Diyos. Lahat ng ebidensya tinuturo dun. Kaya sa bandang dulo, hindi kasi mula sa ating sarili. Yun ang gusto nating linawin sa series ng Grace.
ng Amazing Grace. Ang salvation hindi dahil galing sa atin, kundi dahil sa kabutihan at pag-ibig at masaganang habag ng Diyos. 2.1. Ang masaganang habag ng Diyos ay may inaalok na kaligtasan. Nag-aalok. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sarap ano? Pili lang ba? Ang salvation ba pili lang? Ito lang, dito lang iaalay ang kaligtasan. Dito hindi. Dito impyerno dito. O dito kaligtasan, doon sa kabila impyerno. Ganun ba sinasabi ng Titus chapter 2? Pwede ba natin sabay-sabay basahin para matandaan natin? For the grace, sabay-sabay tayo. For the grace of God has appeared that offers salvation to all. Kasama ka doon? Kasama lahat? Yung bang all, pili o lahat? Lahat. Kaya kapag sinasabi ng isang mangangaral, ang kaligtasan, pili lang. Kausapin niya si Paul. Kausapin niya si Pablo. Kasi sabi ni Pablo, yung grace of God, nag-offer ng salvation para sa lahat. Kaya walang makapagsasabi, kami lang maliligtas sa TCFC. Bakit? Ino-offer nga para sa lahat. Hindi pwedeng tayo lang. Tignan po natin itong illustration na ito. Sa Bible, may tinatawag na throne of grace. Yun yung nag-aalok ng kaligtasan. Meron siyang ino-offer, binibigay. Available ang salvation doon sa throne of grace. Ang throne of grace ay upuan ng hari. Sa Old Testament, ang throne of grace naroon sa pinakang most holy place na hindi pwedeng pasukin ng sinuman. Kapag ikaw ay ordinary Israelita, hanggang sa patio ka lang. Hindi ka makakapasok sa holy place. Ang nakakapasok doon, pare. Yung most holy place, yung ordinaryong pare, hindi rin makakapasok doon. Ang makakapasok lang, high priest. May hati-hati. Hindi pwedeng pumasok doon. Ang throne of grace nandun sa isa lang ang nakakapasok. High priest. The most high priest. Sabi diyan, ang throne of grace daw ay nag-o-offer ng salvation. Saan? Sa lahat ng tao. Kaya lang yung tao, makasalanan. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short for the glory of God. Ito yung grace. Meron diyang available na kaligtasan. Ito tayong tao. Pinipilit nating marating yung grace ng Lord. Hindi natin maabot. Hindi natin kaya. Anong ginawa? Kasi sabi ni Christ, no one comes to the Father except through me. Gusto mo makarating sa Ama? Naroon ng grace, naroon ng salvation? Hindi mo kaya. Pakisabi nga sa katabi mo. Hindi natin kaya. John 14:6. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan lang nino. Kaya ang tao, kahit anong gawin niyang pagsusumikap, na maabot ang kinaroroonan ng Diyos, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Sa Romans chapter 5, verse 1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Ang problema natin, ito, hindi natin kayang puntahan yung grace ng Lord.
kung saan naroon nakalatag, nakahain, available para sa lahat ang kaligtasan. Question, ang ibinigay ba sa atin ng Diyos kaligtasan? O ikaw, saved na kayo? Sino binigay sa atin? Salvation ba o si Christ? Tama, no? Pwede bang gawin ng Diyos na, sige, hindi ko napapadala si Kristo para di naman siya masaktan. Ililigtas ko na lang kayong lahat. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Amen. Kasi mayroon siyang tinatawag na sovereignty. Magagawa niya ang anumang bagay sa kanyang sariling pagpapasya. Pero bakit hindi na lang nag-grant ang Diyos ng salvation? Wala ng Christ. Pero bakit, sabi ng John chapter 3 verse 16, sabi ng mga Bible scholars, yun daw yung pinakang puso ng Bible. Imbis sa salvation ng ibigay, ang ibinigay si Christ. Kasi si Christ yung ating access. Kapag sinabing access, si Jack may susi ng lahat ng padlock dito, ng pintuan. May access ba si Jack? Meron siyang susi. Ang throne of grace, nandiyan yung salvation. Actually, ang daming nandun. Marami. Naroon yung forgiveness of our sins. Naroon yung redemption. Naroon ng sanctification. Naroon din yung glorification. Yung salvation nandun. Kaya lang, hindi natin yung makukuha kung lakas natin ang ating gagamitin. Kaya sabi diyan, kailangan magkaroon ka ng access. At ang access natin sino? Si Christ. Para kang mayroong hawak na susi, tapos yung grace ay nakalak. Yung faith natin kay Christ, yun ang ating gagamitin para makuha natin yung grace kung saan naroon yung kaligtasan. Sabi ng Titus chapter 2 verse 11, yung grace meron siyang inaalok na salvation. Kaya ito ang nangyari, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, sabi diyan, let us then approach God's throne of grace with confidence. Yung confidence saan galing? Saan galing? Kasi mabait tayo. Hindi kasi nabigyan lang tayo ng susi. Nabigyan tayo ng tamang code. Naibigay sa atin ng tamang password para mabuksan natin yung biyaya ng Diyos upang kamta natin ang alin? Ang kaligtasan na ating hinihiling. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Next illustration, tingnan natin mga kapatid. Ayan. Ang God's grace, meron siyang inaalok na kaligtasan. Pero sabi natin, hindi kaligtasan ang ibinigay. Sino binigay? Si Kristo. Yung gospel ni Christ, John chapter 3 verse 16. At kung babasahin natin ang John chapter 3 verse 16, yung gospel ni Kristo dapat nating sampalatayanan. Dapat sumampalataya tayo kay Kristo. At yun ang ginawa natin. At napag-usapan natin kanina, bakit dumating yung time na sumasampalataya tayo kay Christ? Kasi dun sa goodness na ating naranasan. Ang bawat kabutihan pa lang nararanasan natin, yun ang tumutulong sa'yo para sumampalataya ka kay Kristo. Saan galing yung kabutihan ng Diyos? Sa Diyos. Siya yung gumagawa ng sitwasyon, siya yung gumagawa ng mga pagkakataon upang sa bawat sitwasyon, upang sa bawat pagkakataon, makita mo ang Diyos mabuti sa buhay mo. Ito isa to sa turo ni Pastor Purping. Walang basura sa lahat ng ating experience. Meron ba kayong sakit na naramdaman sa buhay nyo? May mga panahong umiyak ba kayo? May mga panahong nasaktan ba kayo? Wala daw basura doon. Walang basura. Kasi sa tuwing makakaranas tayo ng paghihirap, doon lang magiging matingkad yung tulong ng Diyos. Doon lang mahahayag ang Diyos ay mabuti. Hindi natin mararanasan yung pag-abot ng Diyos kapag wala tayong problema.
Paano natin mapapatunayan na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi tayo dumaan sa pagkakasakit? Paano natin mararamdaman at mapapatunayan sa ating sarili na ang Diyos ay nag-aangat ng mga taong binabagsak kung hindi natin naranasan na tayo ay bumagsak sa ating buhay? So binigay ang gospel of Jesus upang tayo sumampalataya. So sabi dun sa Romans 5, verse 1 and 2, kapag meron na tayong faith kay Jesus, si Jesus ngayon ang aakay sa atin papunta rin sa grace. Ulitin natin. Ibinigay ng Diyos sa atin ang gospel ni Jesus upang sampalatayanan natin. At nung tayo sumampalataya na at nakipag-isa tayo kay Kristo, si Kristo ngayon ang umaakay sa atin papunta rin sa grace ng Diyos. Si Christ yung ating pinakang access upang makamit natin ang kaligtasan. Kapag wala si Christ, may access ba tayo? Kapag wala si Kristo sa ating buhay, meron ba tayong access? Pilitin man nating makuha yung salvation doon sa grace ng Lord, hindi natin siya makukuha. Hindi natin makukuha. Pangatlong layunin, upang ipaunawa na hindi dahil sa mabubuting gawa ang kaligtasan. Upang maunawaan natin na hindi daw sa mabubuting gawa ang kaligtasan, kundi saan? Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kapag pinag-uusapan ng ang salvation, para mo ito makuha, walang ambag, walang contribution, walang say. Ang lahat ng mabubuting gawang nagagawa natin. Lord, gagawin ko to para mo ako iligtas. Hindi. Lord, lalakihan ko yung aking donasyon. Pwede ba yun? Hindi din. Lord, magbabagong buhay na ako para mo ako iligtas. Hindi din. Lord, ititigil ko na yung aking bisyo para ako iligtas mo. Hindi din. Kasi ang kaligtasan ay mula sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Saan natin doon mababasa na dahil sa ating mabubuting gawa? Wala. Sa verse 9, ito ang sinasabi, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Lingon ulit tayo sa katabi. Yang katabi mo na yan, saved na yan. Saved. May salvation na yan kasi sumasampalataya yan kay Kristo. Meron siyang access doon sa throne of grace kung saan naroon yung kaligtasan. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, wala kang ipagmamalaki sa Diyos. Isa pa, wala kang may pagmamalaki sa akin. Bakit? Kasi pareho tayong naligtas dahil sa habag ng Diyos. Kaya walang makapaglalakad na ganito. Ang bait ko. Masunurin ako. Ang dami kong ministry. Hindi natin pwede ipagmalaki. Walang maipagmamalaki. Ang tao kasi, meron siyang tendency na magmalaki talaga. Meron siyang tendency na ganun. Itong series ng ating topic ng Amazing Grace upang ipaalam sa atin na pagdating sa kaligtasan, hindi natin dapat ipagmamalaki. Hindi natin dapat ipagyabang. Kasi wala tayong pwedeng ipagyabang, wala tayong pwedeng ipagmalaki, kundi yung naranasan nating kabutihan ng Diyos sa bawat buhay natin.
Noong ang prodigal son ay tumalikod, hiningi yung mana, umalis siya. Nilustay niya sa isang paluging pamumuhay yung kanyang napakaraming pera. Kalahati ng ari-arian ng kanyang ama, kinuha niya. Hanggang sa ito, unti-unting maubos, siguro nung mga unang buwan, ano pa siya, nakatira sa isang magandang villa. Wow. May pool. Nirerentahan niya. Pero makalipas ang ilang buwan, nalipat siya sa apartment, studio type. Pagharap mo, nadyan ang kusina, pagtalikod mong ganun, pinto na. Hindi ka na pwedeng humiga. Hanggang sa maubos. Hindi siya nagtatrabaho. Kasi kung nagtatrabaho siya, may income siya. Hindi mauubos ang pera niya. Kaya lang naubos. Gastos lang siya ng gastos. Hanggang dumating yung point na tagapaghugas na lang siya ng hawla ng baboy. Kulungan ng baboy. Mula sa isang senyorito siya anak ng mayamang tao, senyorito, naging tagapaglinis ng kulungan ng baboy. At ang kinakain niya, pipili na lang siya ng, uso na pala yung pagpagnunan ito medyo, yung tiyan ng isda, hindi naman nakain, ipapagkakainin niya. Para na yun sa baboy. Sobrang bagsak ng buhay niya nung maalala niya, yung kanyang katayuan dati sa bahay ng tatay niya. Naalala niya, yung puntong naalala niya, goodness yun ng Diyos sa kanya. Nagkaroon siya ng desire. Ang naglagay ng desire sa kanyang puso, yung experience niyang mabuti sa Diyos. Basura ba yung siya ay kumakain ng pagpag? Hindi. Kasi kung yun lang ang tanging paraan para maalala niyang bumalik sa Diyos. Kung yun ang tanging paraan para maalala niyang bumalik dun sa tatay niya. Ginto yung karanasan na yun. Marami tayong basurang experience, pero ginto yun sa harapan ng Diyos. Kung yun ang naging turning point ng buhay mo, ginto, precious yung araw na yun. Kasi bakit? Doon ka nakaalala. May Diyos pala. Pinipilit kong isolve yung problema ko, pero may Diyos pala. At nung nagsimula kang lumapit sa Diyos, naranasan mo, ang Diyos tumutulong. Ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos naghihilom ng sakit ng kalooban. Ang Diyos nagpapatawad sa napakaraming kasalanan. Ang kailangan lang ng tao minsan yung turning point. Yung bang, uy, gising! May Diyos, wag mong sarilinin ng problema. May karamdaman ka, may Diyos tayo. Ipag-pray mo sa Kanya. Punta ka dun sa prayer and counseling room. Nakapag-promote pa. Ganun kasi tayo sinosolo natin. Huwag natin sarilinin. Kasi meron tayong Diyos na handang tumulong. Meron tayong Diyos na handang abutin tayo sa ating karamdaman. Merong Diyos na nag-iintay lang ng babalik na nga ako sa Kanya. Yung prodigal son, bumalik siya. Bumalik. Nakabalik siya. Ang sabi niya, babalik ako, pero hindi na bilang anak. Babalik ako bilang manggagawa na lang ng tatay ko. Kasi mas marangal pa yung kinakain nung tagapag-alaga na mga hayop ng tatay niya kaysa sa kinakain niya. Parehas lang silang tagapag-alaga, pero siya kinakain niya, pagkain ng baboy. Doon sa bahay ng tatay niya, 2-piece chicken. Sa kanya, 5 pirasong manok. Pero litaw na yung buto. Pagpag na lang yung nakain na, ayaw ko nang ubusin. 5, pero kita na yung buto.
Doon niya naalala, dapat bumalik ako sa tatay ko eh. Naalala ba natin yung turning point ng buhay natin? Precious yun sa harapan ng Diyos. Huwag niyo yung kakalimutan. Bakit? Kasi sa panahong dumating sa atin, yung para bang ang pananampalataya kasi minsan tumatamlay. Minsan, parang gusto mo nang sumuko sa pananampalataya. Pero kapag binabalikan mo yung experience mong mabuti sa Diyos, nagbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Minsan kasi meron ng doubt sa puso natin, mahal pa ba ako ng Diyos? Kasi kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito kadami problema ko? Hindi pa nasosolve yung isa, bakit meron na naman? Bakit ang hirap talunin ng problema? Bakit ang problema parang damo? Kahit saan sumusulpot, walang paalam. Alam niyo ba yung problemang yan? Isang mabuting bagay din yan sa atin eh. Bakit? Isipin niyo kung wala na tayong problema. Iyon ang nangyari sa prodigal son. Wala na siyang problema. Nasa kanya na lahat. Doon niya nakalimutan ng halaga ng tatay niya sa buhay niya. Ang isang mananampalatayang wala nang pinagdadaan ng problema, may danger. Baka makalimutan na natin ang halaga ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kapag naisipan natin tayo tumalikod sa pananampalataya at sa mga panahon ng hihina tayo, balikan natin yung unang araw na inabot tayo ng Diyos sa ating problema. At yung naging turning point ng buhay natin, lalakas tayong muli. Sapagkat doon natin muling mararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Ito yung last illustration. Ayan. Hanapan nga natin ng lugar ang good works dito. Doon sa plan of salvation ng Diyos. Mula doon sa grace, sa God's grace na nag-aalay ng kaligtasan, ibinigay yung gospel ni Kristo upang lahat ng tayo sumampalataya. Kapag ang tayo sumasampalataya na, magkakaroon na siya ng access sa grace ng Diyos kung saan na doon yung kaligtasan. Sige nga, saan part pwede nating ilagay yung good works? Meron ba? Saang bahagi? Baka meron kayong pwedeng paglagyan ng good works na nasa gitna. Dito po sa side na ito. Doon sa plan of salvation ni Christ, ng Diyos, meron bang puwang yung good works na natin pwedeng ilagay? Wala, no? Kaya ang title ng ating pinag-aralan ay Good Works Won't Work, hindi dahil sa tayo ay mabuti. Walang ambag ang mabuting gawa natin sa ating kaligtasan. Tama, Pastor Ole. Amen. Bilang pagninilay, naligtas tayo dahil sa mabuting gawa ng Diyos. Tama. Tama. At hindi dahil tayo ay mabuti. Ulitin natin. Sabay-sabay nating basahin. Naligtas tayo dahil sa mabuting gawa ng Diyos at hindi... Tumayo po tayong lahat. Pwede ba nating purihin at sambahin ang Panginoon ngayong umaga? Pwede ba natin sabihin, Praise the Lord! Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Tayo pa'y manalangin. Salamat, Panginoon, kasi napakabuti mo. Salamat, Panginoon, kasi doon sa panahon kami ay sobrang hirap ng sitwasyon sa buhay. Dumating ka sa buhay namin, Panginoon. Tinugod mo yung aming panalangin, pinagaling mo yung aming karamdaman, inayos mo yung aming relasyon sa pamilya. Basta lahat ng pangit naming karanasan, Panginoon, ipinadama mo sa amin na kami mahalaga sa iyong mga mata. Kami iyong tinulungan hanggang sa naramdaman namin na kami iyong minamahal. Bagaman kami makasalanan. At ito yung naging simula na naging conscious kami na meron palang Diyos na nagmamahal. At mula doon kami nagkaroon ng panlasa sa iyong mga salita. At sa pakikinig namin ng iyong mga salita, nagkaroon kami ng faith, ng pananampalataya sa iyong anak na siya ngayong umaakay sa amin
papalapit sa throne of grace kung saan naroon ang iyong regalong kaligtasan sa bawat isa sa amin. Lord, kahit saan naming tingnan, naligtas kami kasi mabuti ka. Kahit sa naming anggulo tingnan, Panginoon, walang ambag yung mabuting gawa na meron kami. Sapagkat ang totoo, hindi naman talaga kami mabuti, Panginoon. Kami masuwayin, kami makasalanan, pero sa gitna ng kalagayan namin na yun, Panginoon, kami binuhay mo yung pagnanasa naming makipag-isa sa iyong anak na si Jesus. Lord, ang lahat ng ito ay nangyari kasi napakabuti mo. Ang lahat ng ito ay nagganap sa aming buhay, Panginoon, kasi mahal na mahal mo kami. Naganap ang lahat ng ito, Panginoon, sa amin kasi ito yung nais mong maganap sa bawat tao na iyong nilikha. Kaya ang aming gagawin, Panginoon, ngayong umaga, we will worship you for all the things that you have done, for all the good things na naranasan namin sa iyo, Panginoon. Gusto naming sambahin ka ngayong umaga. We want to worship you. We want to praise your name. We want to glorify your name. Come on, church, let's say, praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sambahin ka, purihin ka, palakpakan natin ang Panginoon. Let's say, praise the Lord. Hallelujah. Let us sing worship to His name. Let us bring glory to our Savior. Come on, church, let us sing this song. As a way of our gratitude, let us worship the Lord who saves us. Hallelujah. Talagang karapat-dapat sambahin ang ating Panginoon ngayong umaga. Amen? Lalong-lalo na po, kung alam natin kung sino ang ating sasambahin. Lalong-lalo na po, kung kilala natin kung sino ang ating sasambahin. Kung anong ginawa niya para sa atin at kung ano pa ang kaya niyang gawin para sa atin. Hallelujah, Lord. Lord, this morning, we will worship your name because you are worthy, our God. Thank you, Lord. Holy, Lord. The whole earth is filled with your glory.
bawat sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Ito pong awit natin ngayong umaga, it is a reminder. It is a call for every creation, sa lahat ng nilikha to praise and worship the Lord. Tayo pa ba na may hininga ngayong umaga? Tayo pa ba na pinag-alayan ng ating Panginoon ng kanyang buhay ang hindi kakayaning umawit, magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Papatalo ba tayo sa bato? Papatalo ba tayo sa mga ibon? Na tayo po araw-araw ay resipiente ng pag-ibig, habag at pagmamahal ng ating Panginoon. So ito pong susunod na awit, ibigay po natin to sa ating Panginoon na nagmumula, binubunot natin yung lyrics mula sa ating mga puso. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let your face, lift up your voice, church, shine on us. Come on! The Lord, all the lift up your voice. Hallelujah to you, our King, and all the heavens shout your praise. is the highest, your name is the greatest, your name it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name it stands above them all. Come on, church. Your name is the highest, your name is the greatest, your name it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name it stands above them all.
will sing. Oh. You will always be Yes, Lord. holy. You will always be holy. You will always be holy. Holy forever. You will always be holy. You will always be holy. You will always be holy. Holy forever. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. You are whole forever, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ay dadako na sa isang halagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa kanyang banal na hapag na ipinagtagubilin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad at pati na rin sa atin upang sa pamamagitan nito'y magwilita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto, pati na rin dito sa Tanay Christian Faith Church ay ganito ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang binabahagi ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat ay pinirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ngayon. Gayon din naman matapos maghapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipang sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing may ininom bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin. Ngayon po, muli po tayong umawit ng may kagalakan sa ating mga puso sapagkat sa ating pong Diyos, ang lahat ay posible. Hallelujah! Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. The bargain
praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Yeah. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself. Whoa, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. And when I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Sing it, church. All things are possible. All things are possible. Hey, all things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life. Oh yes, Lord. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. And when I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Hey! All things are possible. 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 Hey, yeah, yeah. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Yeah. Woo! Hallelujah. With God, all things are possible. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah! Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Tunay po talaga na walang mahirap. Lahat ay kaya niyang gawin. Kapag po tayo nalulungkot, basahin po natin ang awit 103. Tuloy-tuloy lang. Kapag po tayo ay, sabi nga, inawiwindang ang mga buhay natin. Basahin po natin yon. Tayo po ay sisigla, lalakas dahil maalaala natin na siya ang lahat na may gawa sa ating buhay. All things are possible. Hallelujah. Salamat po, Lord. Maraming salamat. Dahil napakabuti mong Diyos. Wala po kaming hahanapin po, kundi lagi kaming lumapit sa iyo, magpuri, magpasalamat. Dahil wala po naman kaming mabubuting gawa na may pagmamalaki. Dahil lang sa iyong kahabagan kami kaya narito. Nagpapasalamat kami. Yun lang ang pwede naming ibalik sa iyo. Ikaw ay laging papurihan, pasalamatan. Itaas ang mga buhay namin. Maupo kami lagi sa iyong paanan upang maalala namin na kami dating napakahina, dating patay sa iyong paningin. Pero ngayon, salamat po sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin lagi ng paalala, ng kalakasan upang kami laging makalapit sa iyo. Thank you, Lord. Maraming salamat. Sa aking mga kapatid, kung sino pang dumadanas ng mga sabi kayo sakit, karamdaman, kawalan, wala pong imposible sa ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay, naririnig tayo kahit sa mahina nating pagsasalita. Alam niya, hindi pa natin natatapos ang ating panalangin, sinasagot na niya tayo. Salamat, Lord, at sa mga pagpapala na galing sa kamay ng aking mga kapatid. Lord, ikaw po ang magbabalik nito dahil ito na may mula rin sa iyo. Mula sa iyong kabutihan sa amin. Kaya salamat po, Lord. Maraming pong salamat. Muli, dalangin ko po sa aming magkakapatid. Sa paglabas namin ng bahay-sambahan,
Naroon po ang mga pagsubok, ang problema, pero sabi mo, magtiwala lang kami. Be still. Sabi nga, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ito po, lagi po namin itong nararanasan. At ito po danas na danas namin, kaya kami laging magpupuri sa at magpapasalamat. Thank you, Lord. I-bless mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Bless mo ang buhay naming lahat. Ang aming mga tinatangkilik, ang aming mga mahal sa buhay. At lahat ng nasa ibang bansa, na sabi ngayon laging nagpapala sa aming TCFC, ang aming TCFC family. Bless mo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord.